Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa bawat sulok ng ating kapuluan, umiiral ang tatlong puwersang espiritual na matagal ng bahagi ng ating kultura. Ang gabay, ang anito, at ang elemento. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang pare-pareho lamang sila. Ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang pinagmulan, kapangyarihan, at layunin. Sa mundong hindi nakikita ng karaniwang mga mata, sila ang mga puwersang bumabalot sa buhay ng tao, tagapagtanggol, tagapagturo, at tagapamagitan ng kalikasan. Ang gabay ay isang espiritu ng liwanag, kadalasang galing sa mga mataas na antas o may basbas ng amang lumikha. Ito ang tinig ng konsensya, ilaw ng landas, at proteksyong nagbibigay lakas sa taong pinili nitong tulungan. Madalas itong maramdaman bilang malamig na simoy, liwanag sa panaginip, o boses na bumubulong ng babala. Ang isang taong may gabay ay tila laging ligtas dahil may kamay na hindi nakikita na gumagabay sa bawat hakbang. Ang kalakasan ng gabay ay nakasalalay sa kadalisayan ng puso ng kanyang tinutulungan. Habang tumitibay ang pananampalataya, mas nagiging makapangyarihan ang proteksyong ibinibigay nito. Hindi ito natitinag ng kulam, barang o anumang itim ng enerhiya, sapagkat ang liwanag ng gabay ay mas matindi sa dilim. Ngunit kapag ang tao ay naligaw ng landas na puno ng galit o kasamaan, unti-unting humihina ang liwanag, sapagkat ang gabay ay hindi nananatili sa pusong nababalot ng kadiliman. Ang kahinaan ng gabay ay nasa pagkawala ng tiwala at kabutihan sa puso ng tao. Kapag ang isang tao ay tumalikod sa panata o binaliwala ang dasal, ang gabay ay kusang lumalayo. Hindi ito umaalis sa galit, kundi bilang tanda na kailangan mo nang linisin ang kaluluwa bago ito muling magpakita. Kaya't ang tunay na kalakasan ng gabay ay hindi sa orasyon, kung hindi sa dalisay na intensyon ng may-ari. Ang anito naman mga ka-horror ay ang mga espiritu ng ating mga ninuno, mga datu, mandirigma, o babaylan na patuloy na nagbabantay sa kanilang mga inapo. Bago pa dumating ang mga banyaga, sila ang sinasamba o pinag-aalaya ng mga dasal, bigas at alak. Sa bawat angkan, may isang anitong tagapagtanggol na nagbibigay ng lakas, karunungan o babala. Ang kanilang ugnayan sa tao ay nakaugat sa dugo at alaala ng lahi. Ang kalakasan ng anito ay nasa pamana ng dugo at tradisyon. Kapag iginagalang at inaalayan, lumalakas sila at nagiging matatag na tagapagtanggol ng pamilya. Sila ang bumubuo ng tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, kaya't maituturing silang tagapag-ingat ng karunungan. Ngunit kung sila ay kakalimutan, unti-unti rin silang humihina at nagiging mapagparamdam. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil nais nilang marinig at maalala muli. Ang kahinaan ng mga anito ay nasa paglimot ng tao sa kanyang ugat. Kapag naputol ang tradisyon, kapag nakalimutan ang mga dasal at alay, nawawala ang koneksyon. Ang mga anitong walang nakakakilala ay nagiging ligaw na espiritu, naghahanap ng hustisya o pansin. Kaya't ang pinakamagandang paraan upang mapanatili silang malakas ay ang patuloy na pag-alala at paggalang sa mga ninuno. Samantalang ang elemento naman mga ka-horror ay ang mga nilalang ng kalikasan, mga espiritu ng tubig, apoy, lupa at hangin. Hindi sila tao, hindi rin sila ninuno.
Sila ay puwersa ng kalikasan na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Sa kanila nagmumula ang enerhiya ng unos, ulan, apoy at hangin na bumubuhay sa lahat ng nilalang. Ang mga diwata, engkanto at lamang lupa ay ilan lamang sa kanilang anyo. Hindi sila laging mabuti o masama. Ang kanilang ugali ay sumasalamin sa pagtrato ng tao sa kalikasan. Ang kalakasan ng elemento ay nasa kanilang likas na enerhiya. Sila ay sinauna at matatag. Kaya nilang baguhin ang panahon, bigyan ng sigla ang lupa, o wasakin ng balanse kung sila ay babastusin. Kapag nakipagkasundo ang isang tao sa elemento, nakakamtan niya ang kakayahang maramdaman ang tibok ng kalikasan. Ang ganitong koneksyon ay bihira at ang tanging yaong may malinis na intensyon ang pinagkakalooban ng ganitong basbas. Ang kahinaan ng elemento ay nasa kanilang emosyon at kapritso. Kapag sila ay nabahala o nainsulto, mabilis silang gumanti sa pamamagitan ng sakit, kalamidad o malas. Ngunit kung sila ay igagalang, binigyan ng pahintulot at pinarangalan, nagiging mabiyaya silang kakampi. Ang lihim ng pakikitungo sa kanila ay respeto at kababaang loob. Kung susumahin mga kahoror, ang gabay ang pinakamatatag sa larangan ng liwanag at espiritual na proteksyon. Ang anito naman ay matibay sa tradisyon at pamana ng lahi. At ang elemento ay ang pinakamakapangyarihan sa kalikasan at enerhiya ng mundo. Bawat isa ay may sariling kaharian at tungkulin, at kapag nirerespeto ng sabay, bumubuo sila ng tatlong haligi ng balanse: ang liwanag, ang lahi, at ang kalikasan. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng espiritong iyong kilala, kundi sa lalim ng ugnayan mo sa kanila. Ang may dalisay na puso ay pinoprotektahan ng gabay. Ang tapat sa kanyang pinagmulan ay tinutulungan ng anito. At ang may respeto sa kalikasan ay pinagpapala ng mga elemento. Sapagkat ang lihim na kapangyarihan ay hindi sa orasyon o agimat, kundi sa balanse ng puso, kalikasan at kaluluwa. Hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.